Sinag ng buwan. Isang kwentong galing sa probinsya ng Capiz ang ating ibabahagi sa inyo. Isang kwentong totoo mula mismo sa isang tagapakinig natin na nagnanais na itago na lamang ang kanyang pagkakakilanlan. Ang sabi niya, "Huwag niyo nang banggitin ang aking pangalan, Clay, ngunit nais kong maibahagi sa inyo ang aking karanasan." Ang kwentong ito ay nangyari lang nitong taong 2019 sa isang maliit na baryo sa Capiz, isang lugar na kilala sa mga kwentong aswang. Nagtatrabaho bilang OFW ang ating tagapagbahagi, ngunit dahil sa pandemya, napilitan siyang umuwi sa kanilang probinsya. Sa kanyang pagbabalik, napansin niyang maraming nagbago sa kanilang baryo. Tahimik ito at tila ba'y nagbabantang mayroong kakaibang elemento na nagkukubli sa dilim. May kakaibang tensyon sa hangin na para bang laging may nakamasid. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa isang inuman kasama ang mga kababata, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Hindi ito tao, hindi rin hayop. Isang anyo na hindi niya masyadong maaninag dahil sa dilim. Ngunit naririnig niya ang mga yabag nito, malalaki, mabibigat. Dali-dali siyang naglakad papunta sa kanilang bahay, ngunit nararamdaman niyang papalapit ito ng papalapit. Pagdating niya sa bahay, agad niyang isinara ang pinto. Nanginginig sa takot, pinatay niya ang ilaw at dumungaw sa maliit na siwang ng bintana. At doon niya nakita ang isang anino, malaki, baluktot ang katawan, na tila may pakpak na nakabalot sa buong anyo nito. Ang anino ay hindi basta-basta anino lamang. Ito'y gumagalaw, humihinga, at tila naghahanap. Pumikit siya ng mariin, umaasang isang masamang panaginip lang ito. Ngunit hindi iyon panaginip. Kinabukasan, binalitaan siya ng kanyang nanay na namatay ang isang batang kapitbahay nila, hindi kalayuan sa kanilang bahay. Walang sugat, walang bakas ng karahasan, ngunit nanlilisik ang mga mata nito at kulay asul ang mga labi na para bang natuyuan ng dugo. Nanginig siya sa narinig. Alam niyang ang aninong nakita niya kagabi ang may kagagawan. Binalot siya ng takot at pag-aalinlangan. Paano kung siya ang sunod? Paano kung ang kanyang pamilya ang balikan nito? Sinubukan niyang kalimutan ang nakita, ngunit paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang anyo ng nilalang na iyon. Makalipas ang ilang gabi, muli niyang naramdaman ang presensya nito. Oras na ito ng hating gabi, ang buong baryo'y tahimik at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Sa kalagitnaan ng katahimikan, narinig niya ang mga yabag, hindi sa labas, kundi sa bubong ng kanilang bahay. Marahan ngunit mabigat, na para bang may nilalang na nagmamasid mula sa taas. Lumabas siya ng kwarto at nakita niyang gising din ang kanyang mga magulang. Nakikinig, nanginginig. "Ano yan, anak?" Tanong ng kanyang ina na halos pabulong na. Hindi siya makasagot. Alam nilang lahat kung ano iyon, ngunit ayaw nilang banggitin. Isang aswang, isang halimaw, na matagal nang kinatatakutan ng kanilang angkan. At ngayon, bumalik ito upang maghasik ng lagim. Hindi na sila nakatulog ng gabing iyon. Nang lumabas ang araw, agad silang nagpunta sa matandang albularyo sa kanilang baryo. Sinabihan sila ng albularyo na isang aswang nga ang gumagala sa kanilang lugar at ang tanging paraan para mailayo ito sa kanilang tahanan ay ang maglagay ng bawang at asin sa mga bintana at pintuan. Sinunod nila ang payo, ngunit sa bawat gabi,
naririnig pa rin nila ang mga yabag sa bubong. Tila isang malupit na laro ng paghihintay ang kanilang pinagdadaanan. Kung sino ang unang bibigay, sila o ang halimaw. Ang buong baryo ay tila baga nababalot sa takot at bawat isa'y nag-aabang sa kung sino ang susunod na biktima. Hanggang isang araw napansin nilang biglang tahimik ang gabi. Wala na ang yabag, wala na ang anino. Subalit alam nilang hindi ito natapos. Ang aswang, tulad ng kasabihang matatanda, ay hindi nawawala, kundi nagtatago lamang at naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa kasalukuyan, ang ating tagapakinig ay muling bumalik sa ibang bansa para magtrabaho. Ngunit kahit saan man siya magpunta, dala-dala niya ang alaala ng gabing iyon, ang gabing binisita sila ng aswang. Sa kanyang mga panaginip, naririnig pa rin niya ang mga yabag sa bubong at ang malamig na hangin na dala ng presensya ng nilalang na iyon. At sa bawat paggising niya, palagi siyang nagdadasal na sana'y hindi na ito muling magpakita. At dito nagtatapos ang kwento ng ating tagapakinig mula sa Capiz. Isang paalala na sa mundong ito, may mga bagay na hindi natin lubos na maipapaliwanag. Mga bagay na nagkukubli sa dilim, nagmamasid at naghihintay. Kaya't sa bawat gabi, huwag kalimutang magsara ng bintana, magdasal at mag-ingat. Sina ng buwan.